Hi, my report is all about Region 11 or Davao region. So, we were about to talk the short introduction about the Davao region. So, the Davao region is located in the southeastern portion of Mindanao. Davao region has many attractions and activities to offer. It has a variety of scenery such as fruit plantation, orchids, farms, volcanoes, and valleys. And the highest peak is can also be found in Davao, the Mount Apo. So, yung Davao region daw, meron siyang makikitang activities and tourist spot para sa mga turista. And nandun din yung pinagmamalaki nilang durian, and the mangosteen, basta iba-ibang mga prutas na kilala sa Davao. Ang Davao region daw ay merong 5 provinces na binubuo ng Compostela Valley, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, and Davao Occidental. So, fast facts. Meron tayong capital, land area, major industries, number of cities, number of towns, and municipalities. So, the first one is Compostela Valley. Ang kanyang capital ay Nabunturan. Then, meron siyang 466,693 hectares. And agriculture, fishing, mining, and livestock ang kanilang major industries. Wala naman siyang number of cities and merong 11 na towns and municipalities. Sa Davao City, walang capital pero binubuo ng 244,400 in hectares. Ang kanyang major industries ay agriculture, wood industry, mining, and fishing. Wala din siyang cities and wala ding towns and municipalities. Davao del Norte ay kanyang capital is Tagum City. Meron siyang 346,282 hectares. Ang kanyang major industries ay agriculture, trading, and services, quarrying industry, and wood industry. May 3 cities siya and merong 8 municipalities. Davao del Sur, Digo City, meron siyang 393,401 hectares. Ang kanyang major industries ay agriculture, fishing, cottage, and industry. Merong 1 cities and 10 towns and municipalities. Davao Oriental, ang kanyang capital ay Mati City. Meron siyang 516,446 hectares. Ang kanyang major industries ay agriculture, fishing, cottage industry din. Meron din siyang 1 cities and 10 municipalities. Davao Occidental naman, ang kanyang capital ay Malita. Meron siyang 216,345. Agriculture and fishing naman yung major industries niya. Walang cities pero merong 5 municipalities. So, sa part of access naman tayo. By air, makikita natin sa slides ang pwede kang mag-travel by air by Davao International Airport and Mati Airport. Sa by sea ferry Manila to Davao City. Tapos sa by land, regional road network ang kanyang dadaanan, pwedeng bus or the car. Then, ito, yan. The major getaway to Davao is through Davao International Airport and Extended Network Manila, and within the region makes travel to, from, and within Davao convenient. By air, there are daily flights from Ninoy International Airport to Davao International Airport by Philippine Airlines, Cebu Pacific, and Philippine Air Asia with a travel time of 2 hours. Ayan, sa air daw, yung travel time niya daw ay 2 hours. Ayan, then makikita yung mga flight, mga airport na pwede natin sakyan. Ayan, airline, Cebu Pacific, Philippine Air Asia, pero isa lang yung mapupuntahan mo, yun yung Davao International Airport. By sea naman, meron tayong super ferry, nag-offer siya ng services from Manila to Davao twice a week. Yung travel time na is
approximately more than 2 days. Then, pwede din yung Roro, yung sasakyan. Pag Roro yung sasakyan mo, 48 hours yung approximately time travel. Yan. Then, by land, ayun, the Davao region can be accessed through land travel from Region 10, Northern Mindanao, Region 12, Sac-Surgeon, and Region 13, Caraga. So, sa getting around, meron tayong different modes of transportation para makaikot sa may Davao. Meron tayong mga aircon and non-air conditioned bus. Tapos, meron din tayong mga taxis, car, motorcycles na pwedeng i-rent pag magagala tayo sa Davao City. Then, attraction and activities, makikita natin dito yung iba't ibang attraction and activities ng Davao sa Compostela Valley, Davao City, Davao del Norte. Ayan, yun yung mga ano nila. Mamaya, magpapakita ako ng ilan mga pictures para makita nyo at magkaroon kayo ng short information about sa ibang-ibang yan. Hindi ko na sila iisa-isahin. Yan, tingnan na lang. Then, ayan, sa Davao del Sur, Davao Oriental, and Davao Occidental, makikita din natin dyan yung iba't ibang historical, cultural, and heritage attraction, natural attraction, and built attraction. Ayan. Ito. Ayan. The first picture ay siya yung Marasugan Mansaka Community. Ang Marasugan Mansaka Community ay isang parang village na matagal na kasi yung Marasugan Mansaka Community, siya yung most dominant ethnic group ng Compostela Valley. Sa susunod naman, ang ating Mahayahay Cave na located sa municipality of Marab. At makikita natin dito ang Japanese tunnel na discovered noong 1960 habang ginagawa ang diversion road. Susunod naman ang ating Sicaw Falls na ano daw siya, hidden dato ng Tamayong. Susunod yung Veterans Memorial Shrine. Kailangan daw siyang puntahan kasi pag pumunta ka daw doon, magre-reflect daw kung paano at kung sino ang nagligtas sa atin, nagbigay ng kalayaan. Yan. Susunod naman ang Magawan River. Ayan, isa siya sa mga most popular urban area in Goa. Sa Kubyal Art Garden naman, makikita natin dyan yung Land of Peace kasi siya daw yung pinakakilala na outdoor destination sa Davao. Susunod naman, dito sa last picture, makikita natin yung Malita Museo. Yan, may mga artifacts and heritage pieces na makikita sa loob na pwede nating makita at malaman yung mga kung anong nangyari doon. Go. Then, susunod yung range of accommodation. Ayan, makikita natin dyan yung kung ano yung mga pwede nating puntahan na budget friendly. Yung less than 1,500 per night. Then, sa may mid-range naman, yung medyo okay, ganyan, 1,500 to 3,000 per night. Ayan, yan yung mga pwede natin puntahan at pwedeng mag-accommodate sa atin pagka pumunta tayo ng Davao. Then, sa high-end, syempre, high quality, ganyan, meron silang at least 3,000 per night. Ayan, konti lang. Ayan, yan. Makikita natin dyan kung saan tayo pwede pumunta. So, dako naman tayo sa food and delicacies ng Davao City. Sa Compostela Valley, meron tayong lulot na baboy, panyalam, yobol, amik, nilamburang mga suman, at sekwate. Sa Davao City, meron namang kinilaw o sinugba, crocodile sisig, fresh fruits, like durian, marang, mangosteen, and etc. Then, sa susunod, binignit or ginataan, dinuguan, sotokin, at inato. Yung iba naman dyan, alam na natin. Kaya, mamaya magpapakita din ako ng mga pictures yung sa mga hindi natin alam. Yan, sa Davao del Norte, merong amik na banggit na kanina, dara or bukayo sa atin, jampok, panyalam, and banana chips.
Sa Davao del Sur, rice bibingka, binangkal, and nilutio. Davao Oriental, pinaksiw na ratrat, palakang bukid, kasiliil, sawagnun, wabang, kamansi, muraw, or red-pilled banana, ubod, and dapat. Sa Davao Occidental, seafoods like crabs, prawns, yan. Yung iba dito sa Davao Oriental, pag sinerch mo siya, yun lang, kanyari yung il. Hindi siya luto, il lang talaga ganyan. Tapos yung iba hindi masa-search, wala. Kaya hindi ko na rin nalagyan ng mga pictures. Then, yan yung first picture, ang tawag sa kanya ay panyalam. Panyalam ay chewy glutinous rice pancake. Pancake siya na gawa sa glutinous rice with muscovado sugar. Then, the second one is the yombol. Ay naman siya, delicacy naman siya sa mga Mandaya tribe na made by ample portion of rice wrapped in leaves. Ayan, nakikita nyo naman nakabalot siya sa dahon ng saging. Susunod naman ang amik na made naman siya sa pili and rice cooked in coconut milk and sugar. Ito naman, makikita natin dito ang iba't ibang kilalang prutas sa Davao City, lalo na yung durian, marang, mangustin, and yun. Tapos yung iba naman din kilala na rambutan, pomelo, lanzones. Ayan. Then, meron din tayong mga recommended pasalubong for our loved ones, friends, and families pag pumunta tayo ng Davao City. The first one is Tinalak Cloth Products. Ay Tinalak, kilala sa kanila yan sa Davao City. Like bag, shoes, slippers, and decorations, souvenir t-shirts, durian fruit candies, civet coffee, Cavendish bananas, chocolates, pastel, and sans rival. Then, dako naman tayo sa festivals and special events sa Davao City. Kaimonan Festival, ginaganap siya sa June 17. Then, bakit nga ba siya ginaganap? Kasi nga, celebration ng Masaganang Ani. Lagi naman, yun ang karaniwan sa mga festival. Ginawag Festival naman ay ginaganap sa tuwing December 5 to 26. Kasi nga, syempre, pag December, Christmas season, yun, nag-showcase siya ng different Christmas light decoration. Susunod naman yung Fruit Festival, hindi mawawala sa Davao tuwing October 20 dahil pasasalamat din sa Masaganang Ani. And sinishowcase nila yung iba't ibang product sa town nila. Katulad na lang nung nasa picture durian. Yung pinakakilalang product sa Davao. Bulawan Festival na ginaganap tuwing March 1 to 8. And it means daw yung Bulawan ng gold. Sineselebrate to para sa unity ng government, ng good harvest, and sinisimbolize din ng festival na to yung kanilang gold solidarity ring na yun daw yung pinakamalaking ring sa Davao. Then, sa Davao City, meron tayong tatlo. The first one is Kadayawan Festival. Ginaganap siya tuwing 3rd week of August. Yan, celebration siya ng life and serenity of living. Yan, kung paano tayo nabubuhay at para sa binigay na buhay sa atin. And syempre, para sa Masaganang Ani din. Then, pista sa kinaihiyan. Ayan naman, hindi siya mga fiestas, hindi siya mga dance sa daan. Ano naman siya, meron silang mga planting activities and clean-up drives para i-promote yung conservation ng mga apo. So, yung araw ng Davao naman, tuwing March 16, ay founding anniversary ng Davao City. Kasi ang Davao City, ang pinakamalaking city sa Mindanao. Sa Davao del Norte naman, meron tayong Banana Festival na nangyayari tuwing first week of July. Siya ay, ito naman, kung kanina founding anniversary ng Davao, ito naman, founding anniversary ng Tagum City, ay na nag-showcase na malaking tulong yung banana sa economy nila. Pangapog Festival naman, first week of August. Ayan. Thanksgiving siya sa Island Garden of Samal. Tapos, para sa Masaganang Ani din.
Sa Davao del Sur, meron tayong Dorong Festival, June 14 to 18. Ini-features niya naman yung mga activities, yan, tulad ng tourism fair, yan, cultural presentation, tapos meron silang mga ritual presentation and street dancing. Tapos sa Sinabadan, September 5 to 6, ayan, nagsiselebrate ng unity sa iba't ibang tribes ng Santa Cruz. Yan, music, art, and dances. Tapos, last is the Gaginaway Festival sa Davao Occidental tuwing November. Yan, sinushowcase yung old cultural practice of Taga-Kaulo. Ayan, nakikita ko anong ginagawa. So, dako naman tayo sa ating major cultural groups. Meron daw, ang Davao City, meron daw siyang maraming cultural groups. At, inaano daw ito na mga Cebuano, Boholano, Ilonggo, Maguindanao, Maranaos, Manobos, Tibolis, Chicacobos, Bilaans, Samals, and Agtas. Ayun daw yung bumubuo sa cultural groups ng Davao City. Yung Manobo groups daw, nakatira daw sila sa malaking area ng Sarangani, Agusan del Sur, Davao Provinces, Bukidnon, and North and South Cotabato. Tapos syempre, pag nagtatanim sila, cultivation yung ginagawa nila para mas maganda yung ani ng kanilang rice, corn, legumes, yam, and sweet potatoes. Kasi nga, yun yung pagkain nila. Tapos, kung sa ibang mga provinces, ang ginagamit natin is barangay captain, mayor, sa kanila ang ginagamit nila ay datu. And ng mga datos nila, nakikipag-unite sa iba't ibang datos para mas lumaki yung territory nila, ganyan. Para mas lumawak yung mapapamunuan nila. And sa Manobo group din, na nalaman ko na sa Manobo group, ang mga lalaki ang mas pinaniniwalaan, mas nagde-decide, gumagawa ng decision making. Ang mga babae ay laging pangalawa lang. Pero kalaunan din, nag-overlap na din. Parang syempre, sa generation natin, hindi naman magpapatalo ang mga babae. Na alam din naman natin, kaya ng mga babae ang ginagawa ng lalaki. Then, the religion of Manobos group ay Christian. Then, the Maranaos, nandun naman sila nakatira sa Lake Lanao, and parang sila yung people of the lake kasi nga sa lake sila nakatira. Then, ang kanilang religion ay Islam. Then, yun, nagtatanim din sila ng rice. Then, pero ang pinaka-important sa kanila ay fishing kasi yun yung source of food nila. Then, ayan, yung mga Mananaos, mas malaki yung nadidistribute nila sa buong country ng kanilang mga skills and artistry sa weaving and metal craft. Like, yun yung malong, sa kanila na yung mga skirt, ganyan. Diba lagi yung mga Mindanao, laging nakaganon. Syempre, yun yung maraming purpose. Kaya mas malaki yung na papadalahan nila, na distributan nila noon dahil yun yung mas kilala. Then, the Tiholi naman, doon naman sila sa Lake Cebu, sa Southern Cotabato, Lake Silutan, and Lake Lahit. Ayan. Yun, ganun din. Yung head din nila, datu. Then, may mga tinatawag silang gono, bong, mga malalaking bahay. Tapos, yung tinalak sa kanila yon, sa mga popular yan sa Tibolis. Then, yung abaka, hand-woven abaka, ay sa kanila din yon. Yung mga women daw na naghahabi ng cloth ay parang ibig sabihin nami-maintain nila yung purity ng kanilang heart. Ganyan. Then yung tinalak na design, pinapasa sa bawat generation para mas ma-preserve. Then yon, meron tayong major industries sa Davao region.
ay agriculture, wood processing, grain processing. Pero ang kanilang pinaka-industry, main industry ay agriculture. Dahil nga, puro sila mga developer large scales. So, mas nakakapag-produce sila ng quantities ng banana, pineapple, and citrus. Ganyan. And na-export din yan, diba? Ayon, merong language and dialects na sinasalita sa Davao region. Yun yung mga Davaoenyo, Cebuano, Mandayan, Dibabawon, Mansakan, Manobra, Filipino, English, and meron pang iba. Okay. Then, yun, dako tayo sa ating mga guide questions. 1 to 4 yan na gagawin. Hence, i-send ko na lang. Ito yung SWOT niya. The strength, weakness, opportunities, and threats. Then, geographic check. Then, activity na gagawin din. Interview someone who has visited Davao for a vacation. Ask him or her about his or her impression of Davao and how different is or her expectation versus reality of his or her actual visit. What are the highlights of his or her vacation? Be ready to discuss in class. Then, hanap din tayo ng Karen slogan na ginagamit ng 5 region na yon. Then, ito yung mga reference and resources na ginamit ko para mabuo yung PowerPoint presentation. Ayun. Yun lang po yung report ko sa Davao Region at sana may natutunan kayo. Thank you po.